Hello sa inyong lahat! Welcome to my electrified channel. Excited ako ngayong araw kasi ibabahagi ko sa inyo ang owner's review ng aking VF5, 6 months old VF5. Dito sa episode na to ngayon, sasabihin ko sa inyo ang honest opinion ko tungkol dito sa VF5. Alam nyo, ang VF5 ay isang full electric mini SUV na gawa sa Vietnam. Tatalakayin natin ang exterior, interior, pati na rin yung driving experience ko dito. At sa dulo ng review ko na to, sasabihin ko din yung gusto ko at mga ayaw ko tungkol sa VF5. At para kanino at para saan bagay ang sasakyan na ito. So, uulitin ko lang po. Ang plano nating pag-review ngayon ay magsisimula sa exterior, magsisimula sa susundan siya ng interior, yung mga bagay na gusto ko, yung mga bagay na ayoko tungkol dito sa sasakyan, at yung panghuli, yung conclusion at saka recommendation kung kanino ba ito babagay, at saka kung para saan ito mas magandang gamitin. And yung panghuli, may mga bonus special features akong ipapakita na baka hindi alam ng iba. Okay? Pero bago ang lahat, sasabihin ko muna sa inyo ang dahilan kung bakit ko napili ang VF5. Meron akong 5 criteria na hinahanap sa first EV ko. And yun ay number 1, yung ground clearance. Napaka-importante sa akin ng ground clearance kasi nakatira po ako sa lugar na tuwing tag-ulan parating bumabaha. Minimum requirement ko sa ground clearance ay 150 mm. Sapat na ito para sa peace of mind ko dito sa lugar namin na parating binabaha. At ang VF5 ay may 168 mm ground clearance. At ang pangalawa ay torque. Sa lugar kasi namin maraming akyatan, so kailangan ng medyo malakas humatak pa akyat. At ang minimum requirement ko dito ay 120 Nm of torque. At ang VF5 ay merong 135 Nm torque. So, pasok siya sa pangalawang criteria natin. Pangatlo ay ang horsepower. Minimum requirement ko sa horsepower sa isang EV ay 120 horsepower. Tamang-tama na ito or sapat na ito para sa city driving at saka paminsan-minsang out of town. Yung mga biglaang overtake, yan, kailangan natin ng konting power doon. At ang VF5 ay merong 135 horsepower. At ang pang-apat na requirement ko ay ang range. Kailangan ang minimum must be 300 kilometers. Since 90% of the time city driving lang naman ako, so I think 300 kilometers pwede na, sapat na yon. Pero dahil gumaganda na ang ating infrastructure, nagulat ako dahil yung 300 kilometers in VF5's case 326 kilometers, no? Yung 300 kilometers nakakarating na ng Baguio, which is good, no? You shout out sa kapatid ko, bumili siya ng VF5, ibinyahin niya from Manila to Naga to Bicol. Thanks to the infrastructures, particularly yung mga free charging stations ng SM, nakakatulong siya along the way, no? Good. At ang panghuli, panglima na criteria ko, which is yung pinaka-importanting criteria para sa akin, ay yung halaga ng EV. Kailangan less than 1 million pesos. Hindi dapat tataas ng 1 million. Mas mababa. Why? Dun sa nauna kong video, pinakita ko doon kung bakit kailangan 1 million and below ang bibilhin mong EV para ang ROI mo within 5 to 8 years makukuha mo na through the savings, no?
makakabili ka ulit ng panibago after 5 or 8 years. May pahabol lang pala ako. Yung safety features ng sasakyan, ang hinahanap ko ay at least 2 airbags para sa driver and para sa passenger. VF5 may 6 airbags, kaya it met yung criteria ko na tungkol dun sa safety. Okay, so wag na natin itong patagalin. Let's proceed. Uunahin natin yung exterior ng VF5. I like how this one goes to this one, and there, it's a nice touch. One thing nice, this is padded, soft, and here are the controls, and the same thing with this one, padded. They are padded, and even at the back they are padded too. Napag-usapan naman natin yung steering. D-shaped design siya. Okay naman. Naka-leather, malambot naman, I mean firm. So ito yung logo nya. Meron siyang cruise control. Ayan. Tapos ito yung infotainment control. Pagdating dito sa infotainment, ito lang yung screen niya actually. Hindi siya yung buo, no? It's just design. Ang maganda lang dito, nakaharap sa driver, hindi dito sa passenger side. Ito naman yung ating instrument panel. Sorry. Papakita ko lang yung steering, lambot to. Okay naman. Pag-usapan naman natin ang kanyang upuan. So naka-leather siya, smooth naman at malambot, no? Tamang-tama lang yung lambot niya. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Mukhang matibay naman and snugly fit, no? May stitching din siya. Ayan. Yun, all throughout may stitching, no? Yun nga lang,
hindi ito yung katulad ng mga nasa higher end models na para kang niyayakap, no? Dito okay na, meron tayong side support, a little bit of shoulder support, and ang maganda lang sa kanya, maganda yung back support nito. It makes your back erect, you know. Parati siyang naka straight body, kaya hindi kukuba, no? Yung mga upuan kasi na yumayakap, may tendency na kumukuba yung likod. From the inside, we have the shift knob, the auxiliary where I placed the dash cam, and then we have the USB here, and then I like this space in between. So ito yung interior niya. Okay, interior. Sa passenger side, okay naman, maluwag. Ito naman yung rear seats. Pagpasensyahan nyo na yung kalat, no? And sa rear, maluwag din, no? Okay, so you just press it here in line with the letter V dito. Okay, press. Madali lang siya pag binubuksan. Ayan. Meron tayong dalang bike. Okay, so sa ngayon nakabukas yung aircon, eco mode at 50%. Estimated range is 152 kilometers. Magbabago yan pag nag-drive ka na. Konti lang naman ang laman dito, no? So yun natin. So nandito yung Android. Hindi pa to updated. Pag in-update daw to, magkakaroon na to ng CarPlay. Ayan. And then drive aids. Ito yung blind spot monitoring. Gusto ko yung may tunog. Ayan, door open, traffic alert, auto mode, park assist, yan, trajectory lines. So meron din siyang a little bit of park assist, no? Okay, so dito naman makikita yung ayan, yung battery. Dito pala sa battery, pwede mo siyang iset, no, sa kung hanggang saan lang pwedeng mag-charge. In my case, 80% kung nilagay. Pwede mo kasi ilagay sa 90%, ganyan, or even 100%. Pero kung makikita mo merong line dyan, ayan, yan daw yung ideal. Ito 80% is the advised maximum value para humaba ang buhay ng battery, no? So ibabalik natin sa 80%. Okay, then yung sa media naman, meron tayong Bluetooth, USB, and radio, no? And then yung owner's manual, since wala na tong physical manual, nandito na lahat, no? Tungkol sa babasahin mo na lang dito. Ayan. And then sa phone, okay, pwede mo siya i-connect sa phone mo. Rear view camera, pwede mo siyang buksan para silipin kung anong meron sa likod bago ka umandar, or kung gusto mo lang i-check, no? Ayan. And then settings. Yung settings, you can set the brightness ng screen mo, set the time and date. Yung sound naman, meron tayong equalizer, no? Ayan. And then ito yung mga conveniences niya. Auto lock doors, auto unlock doors. Yan. Pag in-off mo yung machine, yung pag in-off mo yung car, automatic magbubukas na yung pintuan. And then you have the device manager. Kailangan daw ng Bluetooth. And then meron din tong Wi-Fi kung kailangan buksan yung Wi-Fi.
Okay. What else? Ayan, vehicle control. Ito na yung TCS mode. So meron din siyang traction control system. Naka-on tayo. Meron din creep mode. Yung creep mode, once you turn it on, ano to, yung siya yung aandar paabante or paatras, depende kung saan mo nilagay yung gear, no? Kasi pag wala yung creep mode, pag nasa flat ka, hindi siya aandar, naka-steady lang. Okay, until aapakan mo yung accelerator. Yan. O, yan lang naman yung ano. Here's my USB and I'm going to insert it here. And then media USB. There you go. Driving experience naman tayo. Okay, isa sa mga pinakagusto ko dito sa VF5 ay yung space here. Ito, yung space na to, no? Sa dulo nung center console at saka yung dashboard ito. Kasi ang bag ko kasi ganito, no? Nandyan na lang, nandyan ko. Yeah, pwede natin ilagay dyan. Secured. Isa sa unique features ng VF5 na siya din yung gusto ko ay ito. Sa passenger side, dalawa ang vents. Ayan. Dalawang nakatapat. So, yung passenger natin giginawin, no? Dalawa. So, hindi yan nakikita usually sa ibang sasakyan. Usually, isa lang. Tapos sa gitna. Ito, dalawa sa passenger, merong isang malaki sa gitna para siguro sa
passenger sa likod. And then sa driver side, ayan, may isa. Kaya malamig yung aircon nito. Gustong gusto ko yung departure angle nito. Yan. Iwas sa mga sabit or sayad sa mga matataas na ramp. Isa sa mga features na nagustuhan ko dito ay ito, no? Hindi nyo to makikita sa mga sasakyan na less than 1 million. Okay? Tingnan mo. Halimbawa, nabilad yung sasakyan katulad ng ganito, nabilad. Bago ka pumasok, gusto mo malamig na, pwede mo siyang buksan gamit ang key fob, no? Ito. So, ito. Long press, then makikita mo yun. So, bumababa yung windows, lahat yan. Yan. Okay, ipapakita ko sa inyo ang creep mode. Okay, creep mode is off. Turn it on. Lagyan natin sa drive. Okay, nakikita nyo yun. Titingnan natin kung aakyat siya ng without pressing the ano. Okay, so step. Ayan, so nakabitin tayo. Okay, nakabitin tayo. Now, i-release ko yung paa. Tingnan natin kung aakyat siya kusa, ha. Ayan. Creep mode is on. Ayun, hindi ako naka-apak ko. Ayun, so umaakyat siya mag-isa. Okay, so one of the things I noted is a chip here. I don't know if you can see this because of this. When you raise the wiper, look, it's hitting. Yeah, it's hitting the hood. Isa pang minor flaw na pwedeng ma-improve ni VinFast ay ito. Yan, ito. Nung nag-car wash kasi ako, sumabit yung pampunas. Isang area din na pwedeng mag-improve ang VinFast ay yung alignment. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo, pero parang hindi kasi aligned. However, looking at the back, they don't have this. I just place this. Same thing with this. Meron lang akong hindi gusto dito sa side ng door, yung paglabas. Ngayon okay lang, pero pagka tag-ulan at sigurado ako maputik, pwedeng madudumihan yung paa, no? Or yung pantalon. Ito for example, pagbukas mo ng pintuan, yan, ito, this one, kasi paglabas mo, ayan, no? Masyado siyang malawak, pwedeng tumama yung pantalon. Kailangan mong gumanon.
ayaw magbukas. Ayaw magbukas na infotainment. Let's see, I'm gonna press on the brake again and then turn this on, and nothing happens. This one, instrument panel is working, but the infotainment is not working. The head unit is not working. Again, I'll turn it off, and then turn it on again. It's not working. It's not responding. Okay, so I'll try turning this on again. Still no response. Step on the brake again and then press. Okay, so that's the instrument panel, but the head unit is not responding. I rebooted it many times already and still nothing. Let me do this again. Let me check. Again, press on the brake and then switch it on, and there it goes. It pops out again. That was the hard restart. Been fast. Just hoping na pagdating ng updates or upgrade ng software, I'm just hoping mawawala yung mga glitches na yun. Everyday, ito ang gamit ko papuntang work, and then every time may sports activity, swimming, pickleball, tennis, bike, ito ang gamit ko. Bagay din itong VF5 sa city driving. Ito ang dito siya talaga nagsha-shine, no, sa city driving. Pero paminsan-minsan po pwede mo rin itong itakbo ng malayo. You have to plan nga lang, no? Planuhin nyo lang na mabuti kung saan kayo magcha-charge, kung doon sa pupuntahan nyo may charging station. Ayun. Pero binigyan ko ng solution yan. Bumili ako ng portable charger, and yun, kahit saan na ako makakarating, basta dala ko yung portable charger, walang problema. So nakarating na ako sa Cabanatuan, ikot-ikot ng Gapan, at saka Tarlac, as I've mentioned before, even Baguio. So kanino bagay itong VF5? Bagay ito sa mga gustong magsimulang mag-EV or mag-enter into electrified vehicle experience, no? Ito maganda kasi nasa gitna siya, halos ano siya, parang middle of both worlds, no? Yung high end, hindi naman siya ganun ka low end, at saka yung price niya hindi ganun kamahal ka. Okay. Sa muli, lahat po ng nasabi ko dito sa video ko, sa review ko, lahat po yan ay experience ko lamang. Hindi ko po sinasabi na lahat ng VF5 ay may ganitong problema. Sa experience ko lang po ito sa sarili kong VF5. So hindi ko po nilalahat. Dumating na po tayo sa pinakahuli ng aking review. Worth it ba na bumili ng VF5? Okay, kung titingnan nyo yung unit mismo, maganda po siya. Sulit sa presyo, full pack sa
mga technologies, mga features para sa presyo niya. Kung i-rate ko siya, ihihiwalay ko po yung hardware, kasi yung hardware wala akong problema, maganda pa yung hardware niya. 9/10 ang hardware. Software 4/10, kasi marami silang kailangan ayusin sa software, no? So total rating ko sa sasakyan ay about 6 to 6.5/10. Ngayon, will I recommend it? As of now, I would say this is one of the full pack, stylish, full electric vehicle, less than 1 million. It's worth buying. However, dahil nga sa wala pa sila talagang masasabi nating kasa, no? What we see right now are all, I think, distributors or showroom. Puro sila sales. They can't even handle yet yung mga ganitong problema, no? Yung sa glitch. Matagal ko na itong sinasabi. Nung first month pa lang, sinasabi ko sa kanila na may ganitong problema, but until now, wala pa silang nagagawa. Puro observe lang, and wala pa silang update sa software. So I would say na this is not the right time yet. Okay, this is a good car, pero for me, hindi muna siya magandang bilhin at this moment, at this time. You wait until siguro ma-improve na nila, meron ng real kasa for mga repairs sa mga ganitong problema. Pero for now, siguro antayin nyo na lang. Baka naman may lumabas pa ng mga mas magagandang units pa ito, or updated versions. So until they're equipped with ganitong solutions for this problem, I wouldn't recommend it as of the moment. Okay, so overall, VF5 is a good daily driver. Na paminsan-minsan pwede din i-highway. Sulit siya. Yung software lang talaga ang kailangang i-improve. Okay, so thanks for watching, and hope to see you in my next video. Ang susunod ko palang video, ang gusto kong tatalakayin doon ay yung kung paano mag-restore or reset pala, mag-reset ng VF5. Just in case nagloko yung infotainment, you can follow the steps that I will be posting soon. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye.